Kumusta ang inyong linggo? Ngayon ang karamihan sa mga lugar ay nagiging GCQ na. Ngunit ang bilang ng mga nakumpirma na mga kaso ng coronavirus ay tumataas. Sa mga oras na tulad nito, mangyaring mag-ingat para sa kalusugan at kaligtasan. Ngunit hindi mo kailangan mag-alala dahil pinapanatili tayo ng ating Diyos na ligtas. Naniwala ka ba? Amen po ba? Hallelujah! Amen! Inasan kong may biyaya at pagpapala ng Diyos na makuha ang lahat ng ating mga kapatid na nakikinig ng sermon na yon. Hanapin natin ang sinasabi ng Biblia na yon. Ang panala kasulatan na yon ay 2 Hari chapter 20 verse 1 hanggang 6. Sabay-sabay po natin basahin verse 1. Nang panahong iyon, nakasakin ng malupa si Haring Ezekias. Tinalaw siya ng propetang si Isaiah na anak ni Amos at sinabi sa kanya, "Ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakin mong iyan." Verse 2. Humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Verse 3. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyon kagustuhan. At buong kapaitang umiyak si Ezekias. Verse 4. Hindi pa nakakalayo si Isaiah sa kinang buragan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh. Verse 5. Bumalik ka, sabi mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan. Narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pakluha. Kaya pagagalingin kita sa ikatlong araw makakapasok ka na sa templo. Verse 6. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang iyan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Everybody say Amen? Amen! Alam mo ba ang tungkol sa hari sa Biblia na pinabasa natin? Ang pangalan ay Ezekias. Ang Haring Ezekias ay naging hari noong siya ay 25 taong gulang at naging ika-13 na hari ng South Judea. Kaya't siya ay naghari doon sa loob ng 29 taon. Isa siya sa pinakadakilang hari ng kaharian ng Judea. Kung ibubuot ko ang kwento ng panala kasulatan na yon, nagkaroon ng malupang sakit si Haring Ezekias. Samantala sinabi ni Propeta Isaiah kay Haring Ezekias, kagulat-gulat na sinasabi. Sinabi niya kay Haring Ezekias, ang Haring Ezekias ay mamamatay na. Hindi na siya mabubuhay pa. Sinabi ng Diyos na tulad nito. Nang panahong iyon, hiniram ni Haring Ezekias ang pader at nanalangin sa Diyos na may mga luha at tumatangis. Nakinig ang Diyos sa panalangin ni Ezekias at pinagaling niya ang sakit ni Ezekias kay ang buhay ni Ezekias ay humaba pa ng 15 taon. Habang inisip mo ang sitwasyon ni Ezekias, ano ang inisip mo? Siguro maaari mong isiping positibo. Tinutugon ng Diyos ang ating nais. Siyempre, ang Diyos ay nakikinig sa ating panalangin at tumutugon rin. Tama ba? Ngunit kung minsan ay tumutugon ang Diyos na iba sa ating kagustuhan,
Hindi natin nabasa sa banal na kasulatan na yon. Ngunit, hanapin at basahin natin. Hanapin at basahin ang 2 Corinthians chapter 12, verse 7 hanggang 9. Sabay-sabay po natin basahin. Verse 7. Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng mga bagay na nagsasihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. Nang sa gayo'y hindi ako maging palalo. Verse 8. 3 beses kong idanalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit. Verse 9. Kahit ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Sapagkat lubusang nahihiyak ang aking kapangyarihan ni Kristo. Everybody say Amen? Amen. Ang kasulatan na ito ay ikalawang sulat mula kay Apostol Pablo sa simbahan ng Korinto. Sinabi ni Pablo na mayroon siyang tinig, nanalangin siya sa Diyos upang alisin ang tinig. Na ito mula kay Pablo 3 beses, ngunit sa halip na sagutin ang gusto ni Pablo, hindi tumugon ang Diyos sa panalangin ni Pablo sa pagsasabing, mula sa mahina ang kapangyarihan ng Diyos ay nagiging perpekto. Siyempre, tumugon ang Diyos sa iba't ibang dahilan dahil kailangan ni Pablo ang tinig na iyon. Ngunit si Haring Ezekias ay tinugon ayon sa gusto niya. Sa pamamagitan ng Diyos, nakuha din niya ang tugon ng mabilis. Basahin natin muli ang verse 4. Verse 4, hindi pa nakakalayo si Isaiah sa kinang buragan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh. Amen. Si Propeta Isaiah ay nasa isang sitwasyon na babalik siya pagkatapos na sabihin kay Haring Ezekias na hindi siya mabubuhay. At pagkatapos ng pakikinig, nanalangin si Ezekias sa Diyos ng may pananabik. Nang si Isaiah ay hindi pumunta sa kahit kalahati ng kastilyo, sinabi ng Diyos kay Isaiah. Paano siya mabilis na nakatanggap ng tugon ng panalangin mula sa Diyos? Maaari nating malaman ang dahilan kung nakikita natin ang buhay ni Ezekias. Matapos maging hari si Ezekias, ginawa niya ang pinaka-hindi kapanipaniwala na gawain at iyon ay ang sirain ang mga lebelto ng mga Diyos-Diyosan. Tuklasin natin ang Biblia ng isa pang beses. It's 2 Hari, chapter 18, verse 3 hanggang 6. Sabay-sabay po natin basahin verse 3. Naging kalugol-lugol siya kay Yahweh sapagkat sumunod siya sa mabuting halimbawa ng ninuno niyang si David. Verse 4. Ipinag-iba niya ang mga dambana sa mga sagradong purol at ipinasira ang mga sinasambang haligi. Pati ang lebelto ni Asera, tinurok din niya ang tansong asna, ginawa ni Moises na kung tawagin ay neustan. Sapagkat hanggang sa panahong iyon ay pinagsusunugan pa nila ito ng isenso. Verse 5. Nagtiwala si Ezekias kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Wala siyang katulad sa mga naging hari ng Juda. Nauna man o sumunod sa kanya. Verse 6. Nanatili siyang tapat kay Yahweh at naging masunurin sa kautosang ibinigay ni Yahweh kay Moises. Everybody say Amen? Amen. Kung nakita natin ang talatang ito, hindi lamang na sinira ni Ezekias ang mga idolo lamang. Si Ezekias ay nakadepende sa Diyos. Hindi niya iniwa ang Diyos at siya ay isang tao na
napapanatiling mabuti sa mga salita ng Diyos. Nang namatay na si Ezekias tulad ng panalangin ni Ezekias na nasa taluto 3. Sa taluto na yon, hindi itinakwil ng Diyos ang panalangin ni Ezekias na nananalangin ng sabing na nasasabing, pakitandaan mo ang mga mabuting gawa para sa Diyos noon. Ibig sabihin, si Ezekias ay isang hari na isang kagalakan na puso ng Diyos. Dahil dito, tinupan ng Diyos ang panalangin ni Haring Ezekias at pinahaba ang kanyang buhay na 15 taon pa. Mahal kong mga kapatid, anong klaseng tao ka kapag tinitingnan ng Diyos? Hindi ako ang tumitingin sa inyo, kundi tinitingnan ka ng Diyos. Ikaw ba ay namumuhay na kalugol-lugos sa harap ng Diyos? Ano ang isang bagay na makakapagpasaya sa Diyos? Ito ay ang hindi pag-alis sa tabi ng Diyos. At pinapanatiling mabuti ang mga salita ng Diyos. At ang mga salita ng Diyos, talaga bang pinapanatili mo ang mga salitang mahalin ang kapwa? Sa ating buhay, gusto kong pangmasdan natin ang ating buhay na kung pinipanatili natin ang mga salita ng Diyos na huwag maninibuko, huwag mapopoot, at malin ang isa't isa. Ngayon, sa pamamagitan ng kanyang kwento, inasan ko na ang lahat ng mga taong nakikinig sa salita ng Diyos na yun ay makakasama sa Diyos. Kaya, kapag nakakaproblema tayo, kapag kailangan mo ng tulong ng Diyos. Nang manalangin ako sa Diyos, lahat tayo ay sabing na makasama sa Diyos upang agad tayong masagon ng Diyos. Amen po ba? Amen. Laging nasa panig ng Diyos, pinapapala kita sa pangalan ni Jesus na maging kagalakan ng Diyos sa akin at tayong lahat ng mga kabataan miyembro. Amen po ba? Amen. Makikita natin na ang sermon na yon ay napapatuloy sa sermon ng nakarang linggo. Mapapaligaya mo ba ang Diyos o mapapaligaya ang tao? Tama ba? Dapat tayong maging mga nakalulugod sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kung pinasasaya natin ang Diyos tulad ni Haring Ezekias na yon, at tulad ng maraming mga nakatatanda sa pananampalataya sa Biblia, tiyang na makakaranas tayo ng tulong, gabay at pagpapala ng Diyos. Ang salita ay buhay at trabaho para sa amin. Ngunit upang maranasan ito, kailangan nating paniwalaan ito ng buong puso at mahalin mo siya. Pagkatapos sasamahan niya tayo at iyon ang ating maranasan. Amen po ba? Amen. Mahal na mga kapatid, hayan ang pamagan ng mensahe na yon na maging isang tao ayon sa sariling puso ng Diyos. Upang maging isang tao ayon sa puso ng Diyos, dapat kang masumikap na malugod ang Diyos. Dapat mong subukang mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Dapat mong gawin ang sinabi niya at hindi mo dapat kain ang hindi niya sinabi. Lahat tayo ay nakahangat para sa mga nagsisikap na mabuhay ayon sa salita ng Diyos. Kaya tulad ng naranasan ni Haring Ezekias na yon, pinapapala kita sa pangalan ni Jesus na lahat tayo ay makakaranas ng Panginoon na tumutulong at gumagana para sa atin kapag talagang mahirap at nangangailangan ng tulong. Manalangin po tayo. Salamat, Panala Diyos Ama. Talagang pinasasalamatan kita sa pagbibigay sa amin ng kaliwanagan sa pamamagitan ni Haring Ezekias. Tulad ni Haring Ezekias sa mensahe na yun,
Pangunahan mo ang lahat ng aming buhay upang maging maligaya sa Diyos. Upang mahalin natin ang Diyos at laging mabuhay kasama niya. Buksan ang aming mga puso at bigyan kami ng biyaya upang hindi namin maiiwan ang panin ng Diyos. Nawa ang naranasan ni Ezekias sa Diyos niya ay makilala sa ating lahat na nabubuhay sa ating pang araw-araw na buhay. Salamat Lord, at nanalangin ako sa pangalan ng Banal na Jesus. Amen.